Karahasan na naman sa isang taga-media, pinagbabaril kagabi ang isang reporter na nakabase sa Malacanang. Maswerteng nakaligtas ang biktima kahit tinamaan ng 7 bala. Paniwala ng kanyang asawa may kinalaman sa trabaho at iligal na droga ang pamamaril. Sa kanyang kabyak, nakatutok si Maria Bulaklak Ausen. Conscious pero nanatiling unstable sa intensive care unit ng Pasig City General Hospital ang 42 anyos na mamamahayag na si Fernan Angeles, Malacanang beat reporter ng The Daily Tribune. Matapos magtamo ng 7 tama ng bala ng baril sa kanyang 2 braso, hita at siya na tumagos pa sa likod alas 10 kagabi. Dito sa isang tindahan sa Evangelista Compound sakop ng Barangay Palatio, bumagsak matapos pagbabarilin si Angeles. Kita pa ang mga tama ng bala sa ilang bahagi ng tindahan. Bago raw pagbabarilin si Fernan, binugbog muna ito. Masakit kasi binugbog muna siya tapos pinali yung braso niya bago siya pinali. Ibig sabihin hindi lang isang tao, diba? Oo. Tinanong-tanong yung mga kapitbahay, ang sabi sa amin, nanggaling sa labas, sa bulante dun sa kabila, nanakbo papunta rito sa Villa Evangelista ng Palatio. So, dun na inabutan na tumimbwang siya. Nasa loob kami ng bahay, tulog na nga kami. Hindi namin alam. Basta tao lang nakita namin, nakabulog ta, wala na. Pero kilala niyo ba yung... Hindi. Hindi namin kilala. Ayon kay Gemma, posibleng may kinalaman sa trabaho ng asawa ang dahilan ng pagbaril dito. Kagabi, ibinilong sa kanya ni Fernan ang taong nasa likod ng pamamaril. Somehow work-related kasi he's trying to blame Fernan for something, for some incident na nangyari sa kanya, leakage daw from Fernan. Sabi ko, sino nag-name drop ng pangalan ni Fernan? Thinking that he is someone from our line, journalist. So, malamang, hindi ko pwedeng angulo kasi komplikado. May influensya itong taong ito. I wouldn't say influence is the right word. But somehow, he can make things possible. Politika, negosyante. No, negative. Business, but in a very complicated matter. May narinig kami kanina mga drug-related issue. I wouldn't say that on my husband's part is drug-related, but on that person's part, pinag-igiligid nila. Parang he would want to put the blame to my husband. Sa 22 taon daw nitong pagiging mamamahayag, nagpakita ng katapangan si Fernan. Gayunman, wala raw itong naikwento sa asawa na may threat ito sa kanyang buhay. Wala siya kasalanan, diba? Yung maraming nakakita, sabi ko, kung sino yung nakakita talaga, kahit isang tao lang from that place, hindi naman hayaang may ganyan tao na lagi na nagpapatay ka sa lugar. Kasi yung mga asawa katulad ko, kawawa naman kung sa inyo mangyari yun, diba? Sana lang, kahit hindi na kayo pakilala, i-testify nyo lang talagang yung sinabi ng asawa ko, siya talaga. Kasi ang sakit kapag kayo yung nandito sa posisyon. Hindi ko ma-imagine kung paano sasabihin sa inyo yung itsura ng asawa ko. Diba? Bagaman naoperahan na kaninang umaga, meron pang isang balang natira sa kanyang likod na lumusot mula sa kanyang tiyan. Dahil 2 litro ng dugo ang nawala sa biktima, nangangailangan ito ng type B positive na dugo. Hinihinalang kalibre 45 na baril ang ginamit sa kanya. Naglaan naman ng 100,000 pisong pabuya na ang National Press Club para sa makareresolba ng kaso. Maria Bulaklak Ausente, nakatutok, 24 oras.